Guys, ito naman ang mami ni Shane. Ano yata yung taong walang kapaturan dahil sa trabaho, pagod ka na pag-uwi dito sa bahay, kung ano-ano pa talaga ang ginagawa ko. Naisipan ko ngang gawan yung anak ko ng lagayan ng kanyang mga libro dahil nga halos lahat na yung nakakalat. Iritang-irita nga ako kaya sabi ko na eto nga't gagawan ko na lang siya ng patungan. Ano ko na nga ikabit yung kanyang table na maliit dahil nga yung nakalagay niyan dati sobrang laki. Sakop na sakop talaga pati hanggang dun sa higaan niya. Maliit nga lang yung space ng kwarto ng anak kong lalaki, talagang ginawan ko ng paraan paano ko ma-occupy lahat ng space. Yun nga sinusukat ko na yung lagayan ng kanyang libro. Sa tingin nyo mga ay napakadali, hindi po madali talaga kahit ganito kaliit tong ginagawa ko. Sobrang hirap kasi kailangan mo sukatin, kailangan talaga magpantay lahat. Papansin nyo yung mga kalat na yan, yun nga ang ikakabit natin dito. At ini-screw ko na nga yung kabilang side. At itong kabilang side naman ang susukatin natin. After nga natin sukatin dyan, ibabarinahan natin yan. Sa mga nagtatanong nga dyan, ako lang nga po pala ang gumagawa dito sa bahay. Kung makabit ng pangalawang patungan ay dito naman tayo sa pinaka-last na patungan, yung pangatlo nga. Kasi nga ginawa ko nga tatlo para kung ano pang pwede niyang ilagay dyan, bahala na yung ano ko. Basta kailangan malinis talaga yung kwarto niya. Sabi ko nga sa kanya, anak, huwag masyadong makalat kasi kako, gagawang kita ng patungan para hindi nakakalat lahat ng gamit mo sa school. Nga niya sa akin, sorry mama kasi minsan nagmamadali na ako. Napakarami ko kasing assignment at hindi ko na magawang magligpit. Kaya nga, pag alis nga niya, ako na talaga gumagawa lahat ng ligpitin dito sa bahay. Ano nga, susolusyonan na natin yung mga kalat niya. Gagawa na nga natin siya ng patungan dito para hindi na nga nakakalat yung mga libro niya at meron pa siyang lamesa dito na maliit na pwede niyang pag-reviewhan. After ko nga masukatan, in-screw ko na nga yun at kabit ko na nga yung pangatlong plywood at eto na nga ang finished product. O diba, napakalinis na, diba? Before and after, o diba, napakaganda. Maliwalas nga siya ngayon kaysa kanina. Ganyan na nga ang itsura ng kwarto ng aking anak kahit napakaliit. Malinis, syempre dapat ganun tayo mga lanay. Kailangan natin maging malinis palagi ang ating kwarto ng ating mga anak. So hanggang dito na lamang. Bye-bye!